Kumusta? Upang magkaroon tayo ng magandang harvest sa ating broiler farm, kailangan natin ng high quality chicks at feeds mula sa integrator at high quality na housing at equipment, manpower at management mula sa operations o may-ari ng farm. Dahil performance-based ang kitaan dito sa poultry, kailangan nating panatilihin ang mataas na standards ng farm lalo na sa mga bagay na kontrol natin. Nasa interes ng integrator na bigyan tayo ng magandang sisiw at feeds para maganda rin ang kanilang magiging produkto. Kaya sa part natin bilang may-ari ng farm, kailangan natin maging metikuloso sa operations. Paano ba natin masasabi na maganda yung sisiw? Sa unang tingin, kailangan tuyo at malinis yung katawan ng sisiw. Ang kanyang mata ay malinaw at alerto. Yung pusod niya naghilom na at tuyo na. Ang legs ay hindi pilay o sakang, hindi magayong parang tuhod niya. At yung mga patay na sisiw, kapag binali ninyo yung paa, dapat nagka-crack yan, hindi yung parang goma. Ang tawag doon, rubbery legs. Hindi maganda yon. Hindi naman natin isa-isang masusuri yung mga sisiw, kaya pwede nating gawing batayan yung mortality habang brooding. Una kasing namamatay yung mga pangit na sisiw sa brooding stage. At pag pumalo na tayo ng day 15, bababa na yung mortality. Ibig sabihin, wala na yung mga pangit na sisiw. Tsaka pag binayahe yung mga sisiw papunta sa farm ninyo, kapag banayad lang yung takbo ng truck at hindi sila nalamigan, magiging okay sila. Sa feeds naman, minsan may mapapansin kayo na ayaw kainin ng mga manok yung feeds. Gusto rin pala ng mga manok na mabango yung pagkain nila. Tsaka yung kaya lang nilang malunok, kaya meron tayong pellets, merong crumble, may mash. Mahalaga sa feeds na maganda yung pagkakahalo-halo ng ingredients para pare-pareho yung nutrition na makukuha ng mga manok, hindi sila maiiwan sa timbang. Yun ang dalawang responsibilidad ng integrator. Kaya mahalaga rin na makipag-partner tayo sa integrator na meron tayong tiwala. Tiwala na magkakaroon tayo ng consistent na magandang inputs. Para naman sa may-ari ng farm, sagot niya ang housing at equipment, manpower, at management. Ang sabi nga ang nagtatagal daw sa poultry farming, yung mahilig talaga sa farming. Hindi yung pera lang ang tinitingnan. Pakinggan niyo tong mabuti Ang success sa poultry ay hindi nasusukat kung gaano mo kabilis nakuha ang iyong puhunan, kundi kung gaano ka katagal nagtagal sa pagfa-farm. Ang pagpo-poultry ay isang marathon, hindi sprint. Kaya kung pangmatagalan ng negosyong to, kailangan pangmatagalan din ang housing natin. Ang mga equipment ay hindi madaling nasisira, ang staff ay hindi papalit-palit at nagiging mas magaling kada taon. At ang pagpapatakbo ng management ay parang isang malaking kumpanya. Sa housing, isa sa mga tinitingnan ay yung tibay niya kontra sa malakas na bagyo. Kailangan airtight o walang butas at siwang na makakalusot yung hangin. At mahalaga talaga na nakadesign yan para sa pagpo-poultry. Kung ang bubong ay kulay puti, nakakatulong yan para mag-reflect ng init ng araw. Kapag malaki yung espasyo dun sa attic niya, yung hangin dun ay nakakatulong para hindi masyadong makapasok yung init o lamig. At syempre, kailangan may pasingawan din dun sa attic para hindi naiipon dun yung init. Mahalagang mahalaga na meron tayong sapat na insulation sa kisame at sa pader. Ang height ng kisame ay naka-base yan dun sa lakas ng fans. Kung mapapansin nyo, merong mga mabababang kisame, may mga matataas. Kapag mahinang klase yung fan, binababaan nila yung kisame para medyo mas maliit lang yung volume na hangin na kailangang hatakin ng fan. Mahalaga rin na may mga screen tayo sa fan at sa cooling pad para sa langaw. Ang slats maganda kung virgin plastic para hindi marupok. At kapag ginagawa yung flooring, maganda rin kung mayroong plastic liner yan para yung moisture na galing sa lupa hindi tumatagos at hindi mababasa yung ipot. Sa electric supply, mahalaga na maiwasan natin yung pag-brownout. Kaya meron na tayong genset, may backup pa tayo dun sa genset. Dalawa yan. Dapat tama rin ang pagkakalinya para hindi masira yung mga motor ng equipment. Isama na rin natin yung LPG. Kapag luma yung mga tangke o kaya yung hose, nagkakaproblema rin yan sa heater. Kaya kailangan ma-maintain. Sa water supply naman, ito ang pinakamurang ipagawa sa farm. Pero pag nasira ay napakalaking perwisyo. Kailangan alam natin ang capacity ng tank natin at kung gaano ba niya kabilis na re-replenish yung laman.
Mahalaga rin na alam natin kung naka-Y ba, naka-split yung supply ng tubig ng cooling pads at ng drinker line. Kapag kasi nakakonekta yan ng isang tuloy-tuloy lang, baka meron nga tubig dun sa cooling pads, pero dun sa dulo ng building, wala nang tubig dun sa drinkers. Dapat alam din natin yung size ng pump para makalibrate natin na maayos yung cooling pads. At nang malaman natin kung ilang segundo ba bago mabasa ng tuluyan yung mga cooling pads. Pati yung water pressure ng mga drinkers, kailangan calibrated yan. Ang usual na flow rate ng tubig kapag pinitik mo yung drinkers, nasa 80 to 100 ml per minute. At sa fan naman, paulit-ulit nating sasabihin na pag mas malakas ang fan, mas maganda rin ang nagiging grow. In fact, kapag mataas talaga yung airspeed ng bahay ninyo, baka kayang magkasan ng mas maraming manok. Sa manpower naman, pinakamahalaga na gusto talaga nila yung pagmamanok. May pangarap silang tumaas sa posisyon at proud sila sa farm nila. Sa mga farm owners na nakakausap ko, ang mga taong hinahanap nila ay yung masipag, may kusa, maaasahan, may teamwork, at detalyado. Mahalaga rin na patuloy silang nag-aaral sa prinsipyo ng pagmamanok. Kinikilala nila ang housing at equipment na gamit nila at nagre-record sila ng mga karanasan nila. Kung ang mga staff ang nag-aalaga dun sa farm, kailangan ang management naman ang nag-aalaga dun sa mga staff. May maayos na facility para sa tutulugan, may kitchen, may maayos na banyo. Mahirap kaya tumira sa farm. At kung maganda ang performance sa grow, maganda rin kung merong silang bonus na matatanggap. Sa manage din papasok ang kalinisan at kaayusan, hindi lang sa loob ng bahay kundi sa buong farm. Kung ang investment ng isang farm ay nasa 30 million, papayag ba kayo na walang gwardiya at kung sino-sino lang ang pwedeng nakakapasok dyan? Kung yung mga fast food nga, hindi naman yung 30 million pero may maayos silang sistema, yung farm pa kaya? Mahalaga na maselan tayo sa biosecurity para mabawasan yung tsansa ng sakit. Yung mga pag-spray ng gulong ng sasakyan, foot bath, uniforme, tsaka yung mga shower room, mahalaga yan. Isa pang kahalagahan ng kalinisan para mabawasan yung mga daga at langaw sa farm. Kung nga ang bagong sasakyan pinapa-change oil, pinapa-car wash, pinapa-maintain, dapat ganun din ang turing natin sa mga equipment natin para nagtatagal yan at naaalagaan. Kadalasan ang nakakasira sa grow natin ay yung bigla ang pagkasira ng equipment. Kaya dapat agapan na agad natin. Sa downtime, siguraduhin na nating maayos ang kondisyon ng mga equipment. Kapag nakumpleto natin ang lahat ng yan, sigurado magiging maganda rin ang grow natin at patuloy na lalago ang farm.